Chemical spill at iba pang insidente ang naitala sa Davao City kasunod ng Doblet earthquake. Yan ang ulat ni Israel Dumaulaw ng PTV Davao. Niyanig ng magnitude 7.4 at magnitude 6.9 na Doblet earthquake ang naranasan ng Davao City mula sa intensity 4 hanggang intensity 5 kahapon, Oktubre 10 ngayong taon. Kung saan ilang mga trahedya ang naidulot ng naturang pagyanig, kung saan ilang mga ospital, eskwelahan, bahay at iba pang mga infrastruktura ang naapektuhan at gumuho alinsunod sa nangyaring lindol. Base sa report, 7 na ang natalang patay, kung saan isa ay mula dito sa Davao City habang 3 ang nasa Pantukan Davao de Oro at 3 naman ang nasa Manay Davao Oriental. Base naman sa nangyaring chemical spill sa isang eskwelahan sa 12 Guzman Street, Davao City kahapon ay naglabas na ang eskwelahan ng official statement hinggil sa nangyaring chemical spill, kung saan matapos ang pagresponde ng Bureau of Fire Protection sa naturang chemical spill ay nadeklara na malinis at ligtas na mula sa hazardous at poisonous contamination ang naturang laboratorio. Kagabi rin ay may naitalang report na may isang kotseng nahulugan ng isang poste ng kuryente alinsunod sa naramdamang 6.9 magnitude na lindol sa Aurora Quezon Arteaga Street, Barangay 39D, Davao City, kung saan sumabog ang transformer ng poste matapos ito mahulog sa naturang kotse na nagdulot din ng brownout sa naturang lugar. Mabilis din naman itong inaksyonan ng Bureau of Fire Protection o BFP at isang power company sa Davao City kasama ang iba pang mga volunteers upang isagawa ang clearing at repair operation at masiguro ang kaligtasan ng mga taong nasa lugar ng trahedya. Iba pang mga lugar din sa Davao City ang nakaranas ng power interruption kagabi kung saan nasa 15 minutos hanggang 1 kalahating oras na pagkawala ng kuryente ang naranasan ng mga residente sa Davao City. Ilang mga footbridge din ang isinara sa publiko sa Matira Crossing, Davao City para masiguro ang kaligtasan at kasulukuyang ini-inspeksyon ng City Engineers Office. Agaran naman ang aksyon na isinagawa ng lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya sa Davao City upang mamonitor ang epekto ng lindol. Kung saan nagmonitor nga ang Davao City Police Office para sa mga updates sa naturang lindol, kung saan nagsagawa sila ng Oplan Eye on the Sky o aerial inspections upang masuri ang kasulukuyang kaganapan sa Davao City. At nagbigay ang City Social Welfare Development Office o CSWDO ng libreng psychosocial support services para sa mga pampubliko at pampribadong mga eskwelahan upang mabigyan ng emosyonal at psikolikal na tulong para sa mga individual na naapektuhan sa pagyanig ng lindol. Nasa 23 na mga pamilya o 89 na mga individual ang inilikas sa Pag-asa Gymnasium Evacuation Center sa Barangay Ilang, Davao City para sa mga residente sa mga coastal areas ng lugar. Yan muna ang latest update mula dito sa Davao City. Para sa Integrated State Media, Israel Dumaulaw ng PTV Davao.